Ayun, so hello everyone. Good morning po sa ating lahat, sa lahat ng mga nasa loob. Yan. So maraming may pumapasok. Papasukin muna natin sila because today is a very special, no? Very special po ang ating araw na ito. Today is Tuesday, so we choose to be grateful and we choose to learn more para po sa ating kinabukasan and para po sa ating pag-asenso when it comes to life. And today, grabe, ang ating pag-uusapan, it's all about our special training na kung saan marami tayong matutunan po dito. Kaya naman sa mga nasa loob ng Zoom, yan, magandang morning po sa inyong lahat all around the world. And of course, naka-live po tayo sa YouTube natin. Sa mga nanonood po dyan live, yan, good morning po sa ating lahat. And of course, lahat-lahat na po na manonood po mamaya sa ating recordings. So, yes, no, I would like to start our special training for today without a further ado because I know for sure lahat dito excited na rin matutunan itong pag-uusapan natin, no? So, of course, ang taong overview sa atin ng special training na ito ay talagang ginagawa din po yung negosyo for almost more than 6 years na po. Yan. And of course, siya din po ay talagang marami natulungan na tao. Isa po siyang electrical engineer by profession. Din po siya from Qatar, yan, former OFW po at ngayon po ay nakapag-for good na pa sa Pilipinas opportunity. Dahil nga po doon ay siya nga po ang mag-share po sa atin ng special training na ito ng malaking itutulong nitong special training na ito sa ating lahat, especially sa mga nag-uumpisa sa ngayon at especially paano ba ito gawin yung negosyo natin ng tama, no? So, without a further ado, I'm so much excited to introduce sa inyong lahat ang ating speaker for today. Walang iba kundi 1, 2, 3, si Sir Rodel Almeda. Yan. So, Sir Rodel Almeda, please Hello, take hello, it hello. away. Alright, alright. So, nakikita ba ako? Ayan, grabe naman 'yan, may intro pa. Thank you so much, Ma'am Meg, 'no? 'Yun, nandito si Sir Ronel. We have also Ma'am Jen, we have, Coach Christine. Alright, so ngayon, this will be recorded, okay, sa ating lahat. Alright, so sa mga manonood mamaya, pwede po nilang panoorin, mamaya, pagkatapos niyo pagkatapos niyo magtrabaho, 'no? So, chill lang kayo, 'no, because, ang gagawin natin is very fast, quick and easy presentation. Oo, so hindi hindi ito ano, boring na presentations, okay? So, sit back and relax, alright? So, papakita ko po sa inyo kung ano po yung meron kami 'no, na tawag dito, na collect na informations. This will be a very simple ultimate sales call and handling objection. And of course, always be happy. Oh, happy learning lang lagi. Oh, yun ang kailangan natin, happy learning. Pa-thumbs up naman ako kung okay yung video at saka audio ko para tuloy-tuloy po tayo. Pa-thumbs up nga po kung okay yung audio and video natin. Alright? So, yon. Medyo okay naman kasi medyo nandito kami ngayon sa Baguio, malamig. And of course, laging naulan. Parang ganon. And kakadaan lang ng Baguio. So, thank you kasi walang may naano sa amin dito, no? So again, excited na ba kayo? Alright, so kung excited kayo, excited na rin ako. Okay, so kung okay lang sa inyo, ano ako ng aking slides, no? Kasi I prepare some small slides para sa inyo. And I hope, no? And I hope na magkaroon kayo ng value. No? Again, ang ginagawa namin is libre. Okay, libre po ito. Ang knowledge na ibibigay namin sa inyo is libre. Oh, di ba? Pero, take note, ang knowledge na kinuha namin ay binayaran ko ito, no? Ibig sabihin, anong binayad ko? Oras ko rin. Because nagbayad rin ako ng oras ko and at the same time, hindi lang oras. Binayaran ko rin itong information nito para makuha ko. Nagkuha ako ng mga iba't ibang learnings na mga talagang proven and tested na. No, paano ba to talaga yung sales call script and handling objection na script? Grabe, di ba? All right? And of course, based rin ito sa 10 years of experience po natin sa ating ginagawang business. Okay? So let me show you my slides. I hope nakikita na yung slides ko, Ma'am Meg. Oo, sa mga nasa loob rin ng Zoom. I hope nakikita niyo yung slides ko. All Yes right? po, kitang-kita. Okay, very good. All right, so let me start. Okay? So now, dito sa pag-uusapan natin,
Alright, so kung makikita nyo, short background about me, I'm engineer by profession. O, yun po yung ginawa ko, no? And of course, I'm entrepreneur by passion. Grabe, no? And of course, 10 years of solid experience in network marketing. So, ang ginagalawan po natin is all about network, no? Magpapalaki ng network. And of course, marketing. Kailangan din natin ng i-market kasi laging araw-araw nagba-market rin tayo, di ba? And of course, a co-founder of Tamig Ikigai. Now, syempre, I'm Rodel Bindicion Almeda. Alright, so let me start. Alright, so walang music later on na tayo mag-music para alam ko training ang pinunta nyo dito. Okay, alam ko. Now, bakit ka mag-attend ng training? Why attend training? Okay? Sabi sa Proverbs 19:27, if you stop listening to instructions, you are running away from knowledge. Hindi galing sa akin yan. Lagi niyong tandaan, ang knowledge na to is nasa Proverbs lagi, di ba? Proverbs 16:20. Those who listen to instruction will prosper. Ganon rin ang ginawa namin. Alright? Ibig sabihin, pinakinggan rin namin ito, in-apply, no? Again, guys, bakit kayo nagtitraining? Andito kayo is not to consume information. Again, not to consume information. I want you to apply. Lahat ng matututunan nyo dito, dapat i-apply nyo. Hindi lang kayo dapat passive learning. Kasi mahilig tayong, uy, manood ako ng YouTube, manood ako ng ganito. Uy, I learned, I've been motivated, I'm inspired. Marami ng inspirasyon sa buong mundo. Now, dito, I will challenge you. I will give you an assignment and I will challenge you na may gagawin ka talaga dito. Okay? Hindi lang passive learning. Oo, kailangan ma-apply mo. Alright? Okay, so let me start. And of course, again, medyo straightforward ako. Kung medyo naisip mo, no, na parang naano ka, hindi ka dapat pala mangamba kasi bakit? Kaya nga andito kami to guide you, no? To inspire you also and to make sure na talagang may makukuha ka in every training. Okay? So now, ang pinaka-basic, no? Be humble to learn. Okay? Because for you to learn, you must learn to unlearn so you can learn to earn. Meaning po dyan, dapat mag-empty cup ka. Okay? So ngayon, tignan mo ha. I have a cup here. Okay? Punong-puno ng tubig. Okay? So ito ka. Okay? So para matutunan mo kasi for example, laging natin sinasabi, no? Laging may quote. Okay? Kung alam mo ang ginagawa mo, dapat nasa gusto mo na ikaw. Ibig sabihin, kung you know how to be successful, dapat andun ka na. Halimbawa, gusto ko magpapayat. 10 kg. Dapat payat ka na. Pero bakit hindi ka papayat? Dahil bakit? Marami ka pang information. So, dapat yung informations na yan, i-empty po natin. So, paano ma-empty? Inumin natin. Yan, para may papasok ako sa iyo, di ba? May papasok naman kami sa iyo. So mag-empty lang. Ang iba nga empty talaga ubusin, pero hindi ko maubos kasi baka umihi ako dito, alright? So hindi ko muna uubusin, alright? So be humble to learn. Dapat for you to learn, you must learn to unlearn so you can learn to earn, okay? So ngayon, diretso tayo. Okay, next slides po tayo. Okay, so ngayon, congratulations. Bakit kino-congratulate namin kayo? Because you need to understand that lagi dito may congratulation. We always congratulate you on your next level. Bakit? You decided na panoorin itong training na to or pumasok ka sa Zoom na to. You give time because your time is the biggest and most asset that you have. Ang oras, sobrang mahal po nan. Ang pera kayang kitain pero yung oras hindi kayang kitain. Lagi mong tandaan yan. Kaya congratulations. Now, what's next? Ano yung susunod sa akin? Ano yung gagawin ko? 'Di ba? Ano yung pwede kong magawa? Alright? So ngayon, congratulations dahil andito ka. Anong susunod? Okay? Okay, ang susunod dyan is ito lang. Ano yung gagawin ko? Very simple, guys. Ang next mo na gagawin, alright? Making a great decision. Making a great decision. Ibig sabihin, gagawa ka ngayon, magdidesisyon ka ngayon na ano,
Okay? Kasi guys, if you make a decision right now, tonight, or morning ba dyan sa inyo, or napanood mo ba ito ng morning or afternoon, because I know making a great decision is just two simple ways. Kailangan mo lang ng enough information. 'Di ba? Parang ganito. Gusto mong kumain sa isang restaurant, tama? Gusto mo kumain sa isang restaurant. Ano bang kailangan mo para kumain sa isang restaurant? Kailangan mo lang ng review, 'di ba? Titignan mo yung review kung masarap o. Pag nakita mo 5 review, o sige kakain ako diyan kasi may 5 review. So you have enough information. Bakit ka kakain sa isang restaurant? 'Di ba? Just easy to make decision. Kasi alam mo na yung review, may masarap, may mga kumakain din. And then, ano ang susunod? Siyempre, ang susunod diyan is what? To make a great decision, you need enough information, which is alam ko may enough information ka na. Alam ko talaga may enough information ka na. You are already pagpalagay natin nanonood ka ngayon sa akin, you are already 30s or 30 plus ka na. Or kung hindi man 20 plus ka na or hindi man 40 plus ka na. Guys, pag sumobra ka ng 20 plus, you have enough information already. What you need to do is the second thing. Okay, ito lang kailangan natin. Is courage to start. Ibig sabihin, courage to start. Kung bakit ka andito ngayon, you need enough information and courage to start. Hindi lang yan courage to start. Courage also to finish. Kasi kadalasan, always we start, but we don't finish. Okay? Anong ibig kong sabihin? Okay, bakit always we start? Kasi alam natin in life, para to be successful, maniwala kayo, to be successful in life, ito lang yung dalawang kailangan mo. Enough information and courage to start and finish. Ang ibig kong sabihin ganito, para mas makita nyo. Ibig kong sabihin dyan is that, for example, paano ka mag-make ng isang decision para makuha mo yung gusto mo? So for example, let's say dito tayo matitingin. Kailan ka mag-uumpisa? Day 1 or 1 day? Dapat day 1. Hindi yung pwedeng 1 day magpapapayat ako. 1 day kikita ako ng ganito, 10,000. 1 day magma-mountain climbing ako. 1 day, puro ka 1 day. Dapat day 1. That's what you need. Anong pang kailangan mo? Alright? So kasi tandaan mo, in every goal, di ba pinapag-goal kayo ni Coach Meg, di ba? May goal setting kayo. Pero alam natin, along the way, there's challenges and obstacles. Alam natin yan, no? So kung papansinin natin, there's a camp, no? May mga camp niyan. Kaya nga, di ba, ang alam ko, every weekends or every week, once a week, meron kayong coffee break. Di ba? May coffee break training kayo. Parang camp yun. No? Parang camp na nag-uusap kayo, kanina may leaders training, no? Yung ating may-ari andun si Boss Joe, si Boss Carl. So nagpapa-training, so tawag doon parang nagka-camp kayo kasi nag-ano kayo tawag doon nagre-refresh, okay? So meron tayong camp 2, yan, mga ganun, camp 3, camp 4, hanggang maabot mo yung goal mo or freedom or anong gusto mo. Pero tandaan nyo guys, ano ba ang kailangan in each camp? Alam nyo ba ang kailangan lang enough information and courage to start. Kaya mo ba yan? Ibig sabihin, from day 1 to camp 1, ang kailangan mo lang dyan is enough information and courage to start. Wag ka nang masyadong marami pang tinatanong, ano bang information na kailangan ko? Guys, actually information is just a potential power. Okay, again, ulitin ko, information is just a potential power. Potential power pa lang siya. Pero pag inaksyonan mo na siya, yan ang real power. Parang ganito, Ferrari. Pag nakapark ang Ferrari, nakasabi doon sa speedometer niya, 300 km per hour. Yun yung potential power niya. Pero tandaan mo, para makuha mo yung totoong real power niya, kailangan apakan mo yung gasolinador. So, ibig sabihin, Ferrari ka. Tandaan mo, lagi mong tandaan, Ferrari ka. May potential power ka. Anong kailangan mo? Apakan mo lang yung gasolinador.
hanggang hindi mo inapakan ng gasolinador, kahit may makikita ka pa sa sarili mo na 300 km/h, that is only a potential power. Kailangan mong apakan yung gasolinador. So you need always to remember, para maging successful lang, enough information. And I really believe, promise ko talaga sa inyo, lahat ng sinasabi ko sa inyo, na pagdaanan nyo na. Lahat na maniwala kayo, kasi bakit? Information age na tayo eh. Nasa information age na tayo. Available na. Pero yung courage para maumpisahan mo, yung lakas ng loob eh, sa Tagalog ba? Tama ba ako, Ma'am Tin? Courage ba is lakas ng loob? Lakas ng loob eh. Imagine mo sa pinapakita ko ngayon na picture, kailangan nyo dito lakas ng loob lang eh. 'Di ba? Lakas ng loob para umpisahan. 'Di ba? From day 1 to camp 1. Ano pang gagawin mo sa camp 1 to camp 2? Courage. Enough information, courage to start. 'Di ba? Ganun lang. Hanggang tuloy-tuloy, hanggang makuha mo yung gusto mo. No? Yan lang. Enough information and courage to start. Enough information and courage. Bakit kayo may weekly training? Bakit tayo may monthly meetups? Bakit tayo may monthly call? Bakit tayo may ganito? Because we need enough information and courage to start. Pero sa totoo lang, bakit ginagawa namin yung trainings na to? Alam nyo ba kung bakit ginagawa namin yung trainings? Alam nyo ba kung bakit nagmi-meets tayo? Binibigyan lang namin kayo ng courage. Yun lang, kasi enough na yung information nyo. Basic lang talaga ang business. Sinasabi ko sa inyo, di ba yung sinabing siomai, paano ba magbenta ng siomai? Madali lang naman. 180 ang siomai, may siomai ka na 200, magkano profit mo? 20 pesos. Period. Si kangkong chips. Di ba yung batang kangkong? Anong ginawa niya? Bata, 18 years old pa lang yun ata, or 20 years old, pero milyonaryo na siya. Kaya dahil hindi mo kasi kailangan ng information. Imagine mo mga 18 years old, 19 years old, 20 years old ngayon, milyonaryo na. Bakit? Because they have the courage to start and to finish. Hindi lang start kasi most Filipino, hindi ko pinapatamaan yung nanonood ngayon sa akin kasi baka patayin mo na yung red button dyan. Most Filipino, magaling sa umpisa. Sino agree? Type 1 kung agree ka. Magaling sa umpisa. Kung most Filipino magaling sa umpisa. Di ba? Agree kayo eh. Di ba? Bakit ganun? Di ba? Gusto ko magpapayat. Di ba? New Year ngayon eh. New Year. Gusto ko papayat, di ba? January 1. Tandaan nyo, January 1, punong-puno yung gym eh. January 1, no? January 2, January 3, January 4. Pagdating ng end of the month, pagdating ng February, saan na yung mga gustong magpapayat? Magaling sa umpisa. January. Ngayon, ano na tayo? August na tayo ngayon. Kamusta na? Di ba? So, ibig sabihin, yan ang point ko. Kahit mag-training ako sa inyo ngayon, ibigay ko na sa inyo ang ultimate script na gustong-gusto nyo. Ibigay ko na sa inyo yung handling objection script na gustong-gusto nyo. Pero kung umpisa ka lang naman ng umpisa, lagi kang day 1, hindi ka susunod sa camp 1, wala rin. Okay? So, that's the reason why na very passionate kami ni Coach Yumeg to inform that success is easy. You need to ano yung kailangan nyo? Enough information and courage to start. Alright? Now, syempre, challenge ito guys. I want you to understand that this is a challenge. Making a great decision, very simple. I will give you a challenge, no? Ang gagawin mo lang, simple lang. Are you ready to make a great decision today? Kung ready ka, nanonood ka ngayon sa replay man or live, pumunta ka ngayon, i-post mo tong video na to, or kung nasa live ka ngayon, alright? Pumunta ka sa Tamig Ikigai Academy, FB group. Kung hindi ka pa nasa Tamig FB group, dapat mag-join ka na doon. I-type mo today, i-insert mo ang date, kung anong date today. Or baka hindi ka pa ready, baka next week ka pa ready. Di next week na date mo ilalagay. Tama? Sasabihin mo today, insert mo ang date kung kailan ka ready. Pwede mong sabihin December 2024. Or today, kung anong date, kung ready ka na today. I decide to start, take action, finish, and go all in because I'm worth it para sa dreams ko at mahal ko sa buhay. Now, I give you 1 minute para i-post yan sa timeline mo, sa group dito, alright? Or sa comment sa YouTube natin. Pero, i-post mo doon sa Tamig Ikigai. 600 lang naman tayo doon eh. Ba't ka mahihiya?
Anong mawawala? I-post mo doon na today, insert mo ang date, I decide to start, take action. Or kung hindi ka pa decided talaga mag-take action today, ilagay mo kung kailan. Kung kailan ka magde-decide talaga na i-take action mo yung ginagawa mo. Kasi nag-sign up ka, kailan ka pa nag-sign up? Nagbayad ka ng 1788, kailan ka pa nagbayad? Kailan mo umpisahan? Kailan mo hahatawin? 'Di ba? So dito it's a word. Word lang siya. Pwede niyong damihan yung because I'm worth it. Pwede niyong damihan because I want to be pwede mong dagdagan doon. Okay? So I give you 1 minute para magkaroon tayo ng tawag dito, ah, information. Sige. Bigyan ko kayo ng at least 1 minute. All right? So pause this video and go. All right? So yan, welcome back. Okay, since na-post mo na, alright? So kung nasa live ka man, sige mamaya mo na i-type yan. I-type mo yan mamaya sa GC ng family nyo kasi 'di ba, for example, meron kayong pamilya, 'di ba? Anong pinagsasabi nito ni Jen na today I decided to ano pinagsasabi niya? Today, alam mo 'yan? But again, you need to be crazy because 'di ba may 1% masterclass tayo kay Boss Joe, 'di ba? Alam mo 'yan, 1% lang talaga ang magiging successful Kaya if you write that sa lahat ng social media nyo, nako sabi, this is just a script na pwede nyong gawin pero dapat gawin nyo. Okay? Kahit saang platform, dapat gawin nyo. Okay? Klaro ba Coach Meg yung aking okay, yung video, no? So alright, so let's start. So bakit ako andito? Syempre, lagi ko sinasabi bakit ako andito para malaman ko, no, para I've been through a lot. Bakit ako andito? Dahil hindi naman ako superhero or hindi naman ako kung ano, parehas lang naman tayo from nothing, no? Pero dahil may enough information and courage to start, and not only to start but to finish, naging something. Okay? Because I really want to help and guide you design a life of freedom and making great decision along the way. Yun talaga yung pinaka-purpose namin ni Coach Meg kung bakit namin full time. And at the same time, hindi lang yan. 12 years na rin kami OFW, rat race cycle. So ibig sabihin, nangarap ako na gusto kong magka-break free sa rat race cycle. O bakit ano bang rat race cycle? Konting introductions lang para medyo pinaka-basic tayo, 'di ba? You work hard for money, okay? Magkakaroon ka ng income, okay? You receive hard-earned money and bills payment responsibilities, magbabayad ka. Ito yung problema natin, nag-instant gratification tayo. And congratulations, bakit? Instead na natulog ka sana ngayon, okay? Instead na naggala ka with your girlfriend, with your boyfriend, with your wife, with your husband, naglaro-laro muna kayo doon or whatever, congratulations kasi andito ka ngayon sa training na to. And I will make sure at the end of this training, hindi lang value, super value ang makukuha mo dito. Alright? Because I really believe that you sacrifice this hour or this minute to me, no? Instead na mag-Netflix ka. Congratulations kasi nanood ka ngayon sa Netrodel. O, di ba? So, ito yung problema, instant gratification. Kaya kailangan po natin itong kailangan i-delay. Dapat may delay gratification tayo. Because again, we are living beyond your income. We spend everything you earn kung ano yung kailangan natin. Huwag tayong ganon. Di ba? Yun yung nangyari sa amin. So, kaya 9 out of 10 OFW. Hindi lang ata OFW, no? Most Filipino rin. No? Yun yung cycle ng rat race. And then, syempre, mababaon sa utang, no? Housing loan, car loan, credit card, salary loan, appliances loan, lahat ng loan, no? London, tawag doon, repeat, okay? Alam po natin that it's a generation to generation. So kung papansinin mo, pinasa lang yan sa atin kaya hindi mo kasalanan. Ulitin ko, ang nangyayari sa'yo ngayon, hindi mo kasalanan. Pinasa lang yan sa'yo. So ano lang ang gagawin mo dapat? Present, ito yung present mo. Ito yung reason ko kung bakit ako talaga hinahataw ko yung negosyong ito. Bakit kailangan mo ng rason? Bakit mo hatawin ang negosyo? Ngayon nagpa-part-time ka. Oo, part-time mo lang ginagawa mo ngayon. Okay? Oo, kailangan mo mag-rank up or mag-invest. Kasi every time na nag-rank up ka, nag-i-invest ka Tama? Nag-i-expand ka. No? Si Henry C nga 'Di ba? Dati sapatero lang naman siya. Ngayon paano siya nagkaroon ng
ng bangko, nagkaroon ng ano pa diyan, ang dami 'no, mga real estate and so on. Nag-attend ka ng training. Alam mo ba pag-a-attend ng training, it's also a cash flow. And of course, ito malupit. Yan, nag-House of Franchise in JC ka. O, hindi mawawala yan. Oo. So, ibig sabihin, kagandahan dito, ginagawa mo lahat. Tama? So, ibig sabihin, for me, I make my money also work for me. Okay? Hindi lang dapat ikaw ang nagtatrabaho. Ngayon, alam mo ba, sa pag-attend mo ng training, hindi lang nagtatrabaho, ikaw, pati puso, damdamin mo, nagtatrabaho na rin. Congratulations sa'yo. Okay? So, ako, reason ko talaga is my daughter. Kasi ayaw ko talaga siyang magaya sa akin. No? Ayaw ko talaga siyang magaya sa akin. Ikaw, sino yung rason mo kung bakit ginagawa mo ang part-time na to? Alam mo kasi pag part-time lang, parang, okay lang eh. Gawin ko siya part-time lang naman eh. Okay? Pero kung alam mo ang rason mo kung bakit mo ginagawa ang part-time mo, bakit ka magra-rank up, bakit ka mag-attend ng training, bakit ka nag-House of Franchise, bakit ka nag-JC, ang laki ng hataw mo. Ang laki. Ang lahat ng sinasabi ko ngayon, hindi lang pupunta na i-memorize mo lang. Magiging internalize mo dapat siya. Kasi may reason ka eh. Ako ang reason ko to break free the life cycle. Oo, kung hindi ko man break free, ang sarili ko, dapat ang anak ko ma-break free niya. No? Because mahal ko pamilya ko. 'Di ba? Alam natin, mahal natin pamilya natin. We are Filipinos, no? Para sa pangarap ko at para sa pamilya ko. Ikaw, gusto mo rin 'yan. Oh, 'di ba? Ikaw, ano bang gusto mo? Bakit ka hahataw ngayon? Okay? So do not just exchanging time for money. Okay? Ako kasi ginawa ko talaga 'yan eh. I converted my hammer into into selling whatever. Na, 'di ba? You need to convert something. Kasi pangarap mo 'to eh. No, 'di ba? Kailangan mo eh, hindi pwedeng ano lang, you need to convert. Nagkaroon ako ng coaching, nagturo ako kasi alam ko eh na ikaw, ano ba yung gusto mo, 'di ba? Ibig sabihin dito sa life natin, madaling kumita. Wala kaming sikreto, walang sikreto kahit yung mga may-ari. Kasi lahat tayo may journey. There's another chapter waiting in your life. Anong chapter ikaw? Anong naghihintay? How about you? Ano yung naghihintay? Nakikita mo na ba 'yan? Nakikita mo na ba yung next chapter of your life? Malamang, oo. Kasi bakit ang sasabihin mo, gusto ko rin 'yang ginagawa ni Coach Reg, yung tuturo lang siya. Gusto ko rin yung ginagawa ni Coach Rodel, yung nakaupo lang siya diyan, yung naghakoy-yakoy lang siya tapos nagsusulat-sulat 'pag nag-training, gano'n, yung parang gano'n, 'di ba? Take note guys, nagtatrabaho pa rin kami. Nag-quit lang kami sa engineering, pero nagtatrabaho pa rin kami. Okay? Ibig sabihin may work pa rin, pero masaya ka ba sa ginagawa mo? Kung hindi ka masaya, pag-aralan natin 'to. 'Di ba? Ito yung gagawin natin, 'di ba? Kami masaya kami ngayon. Alright? So ibig sabihin kailangan lang natin, we need to know what's the next chapter of our life. So don't worry kasi I think may mga ano yan si Coach Meg para you will discover what is the next chapter of your life. Ano ba gusto mo, no? Baka malay mo si Coach Christine dati ang gusto nilang is matulog, gusto nilang kumain, pero ngayon ang gusto niya na mag-present sa office, 'di ba? Mag mag-invite, naggawa ng YouTube. O 'di ba dati hindi na naman napapansin kung anong gusto niya sa buhay, 'di ba? To tell you frankly, hindi mo rin alam ngayon. Kaya andito kami. Oo. Mag-attend ka lang ng mga trainings na mga ganito. I'm telling you, you will consider a life na hindi mo na-expect na, ay, ito pala yung gusto ko. Kaya lagi mong isipin, pag-usapan natin lagi. Let's talk about your business, your dreams. Kasi alam natin may mga pangarap tayo, bakit lagi dating pinag-uusapan ito? No? Pero hindi yan dapat pag-usapan. Lagyan natin ng presyo. Okay? Ito yung pinaka OFW dreams or simple dreams. Kung hindi ka man OFW, ito yung mga simple dreams. 10 million okay na ba? Magkano ba yung bahay na gusto mo? Sige nga, mag-type ka nga dyan. 1M, 2M. Sige nga. Type kung magkano ang gustong bahay mo. Ito yung simple dreams eh. Kasi dreams, di ba? Kung hindi ka marunong mag-type, paano pa yung pangarap mo? Sa pagta-type pa lang, hindi mo magawa, paano bang pangarap mo? O magkano ang bahay na gusto mo? Kung hindi mo maintindihan kung magkano, bakit kahit 20 million, 100 million, dreams nga eh, di ba? Libre lang naman. Kung hindi mo masulat yan ngayon, paano pa yung paggagawa ng negosyo natin? Paano pa yung ipapagawa ko sa'yo? Di ba? So, kailangan mo isulat.
Okay, magkano yung gusto mong bahay? Ilagay ko diyan sample 10 million. Magkano ang gusto mong sasakyan? Ang nilagay ko 4M, baka sa'yo 1M, 2M. Isulat mo. Okay, pakisulat please. Kasi yun yung parang challenge namin. Kasi habang nagsusulat ka, ano ang nasa back of your mind? Isusulat ko kaya 3M? Ay, hindi, sobrang laki. 2M? Ay, hindi, sobrang laki. Isulat mo lang. Oo, kung hindi ka ano, isulat mo 500,000 o second hand na car. Magkano gusto mong travel? Ako nilagay ko 1M. Magkano gusto mong lifestyle? 1M. Magkano gusto mong savings? 1M. Okay, sulat mo talaga, no? So, akala ko ba ultimate sales calls ito? Akala ko handling objection. Yes, handling objection ito. Mas technical tayo mamaya. Kung dito pa lang sa basic, hindi mo siya magawa na masulat kung magkano ang gusto mo sa pagtitraining currently, ipopost mo yan ang video ko ngayon. Oo. So, ibig sabihin talagang pag nasulat mo na, sinend mo na yan sa universe. No? Ibig sabihin kung ano man yan, darating yan. Okay? Ngayon, paano ko yan makukuha? 18 million. Diyos ko, grabe naman. 18 million. Paano ko makukuha yan? How do I get my dreams? Oh, pwede ka magtaya sa loto. Yan. Isa sa mga may loto mo ba? Di ba may mga ganon? May mga ganong strategy paano makuha yung ano mo? Or pwede kang mag-asawa, no? Ng mayaman. 想问一问你，能否爱我一次？遗憾我并不是你唯一。如果我失去这一切，能换来你的真心，就算失去全世界也不伤心。 Oh, parang ayaw niya, di ba? Oh, di ba? Mega rich. Oh, pwede rin, di ba? Or ano pa? Ano pang parang pwede? Be a world-class athlete. Kaya ba natin? Kaya ba natin magpabugbog? O kaya ba natin magpasuntok, o 'di ba? Para makuha natin pangarap natin, 'di ba? Kaya ba natin 'yon? Kung hindi kaya, eh di marami tayong pwedeng gawin, okay? Ano pa ba? O maging politician, o 'di ba? Yung mga gano'n. Puwede ba? Puwede mga gano'n. Alright? Or ano pa ba? Maging ano, celebrity, o nasa postura mo ba, celebrity? O kung medyo alanganin, o di dito tayo. Ano ba? Ano bang puwede kong gawin? O ang dami, eh. Child of owner, 'di ba? Or pwede kang mag-traditional. Traditional business ka, computer shop, water refilling or whatever, 'di ba? Or employment, 'di ba may gano'n, employment tayo. Ang dami kong isa-sample sa inyo. So, sa employment naman, pagpalagay natin yung sahod mo 60,000, oo. So, may expenses ka, basic lang, renta, food, transpo, load, natitira siyang 10,000. Alright, so sa savings natin, say for example, nagte-10,000 ka, times 12, 120,000. In 120,000 times 30 years. So kung 40 years old ka ngayon plus 30, 40, 50, 60, 70 ka na. O 'di ba? Diyan pa lang kulang pa rin. No, kulang pa rin yung dreams natin na 18 pesos. Okay? So kaya kailangan talaga mag-part-time, no? Tsaka magdesisyon. So kung papansinin natin, paano pa pag tumaas yung sahod mo, ganun rin, hindi mo rin maabot eh. Kahit 50,000, di mo rin maabot. So, ibig sabihin, ang dreams pala, paano pa, no? Paano yung needs mo, no? So ibig sabihin calculation, very simple. Lahat ng ipapakita ko po sa inyo, simple lang po. Real talk. Real talk kung may pangarap ka. Kahit sabihin nating 10 million lang 'yan or 5 million lang 'yan. Okay? So kailangan po natin magdumiskarte. O paano yung dumiskarte na sinasabi? What is the best alternate financial to financial freedom? Oo, ano ba yung best alternate? Hindi galing sa akin 'to. Okay? Galing ito sa Rich Dad Poor Dad. Alam natin very simple lang naman eh. Tama? Hindi lahat sabi ko sa inyo hindi manggagaling sa akin. Alright? Ibig sabihin, ang information na binibigay ko sa inyo ngayon available na talaga sa iyo. Or available na yan, kaso lang hindi ka lang resourceful siguro kaya hindi mo nakita. Ngayon very simple. Kung ikaw ngayon may trabaho at saka ikaw lang may income ka. Okay? Yan yung sa quadrant E. Alright, employee. Anong gagawin mo? Mag-jump ka sa you own a business, you own a job. Okay? Tapos, ano daw ang susunod? Business ownership. Kailangan mo maging ganyan. Ibig sabihin, nung nabasa ko to, sino bang hindi nakabasa nito? Nabasa mo na ba ito? Sige nga, sinong nakabasa nito? I-type nyo kung nakabasa kayo. Kung hindi nakabasa, wag na kayong magbasa. Bakit? Ito na po, pinakita na po namin. Yan na po yung pinaka-basic na strategy. Alright? So, pwede mong screenshot and i-by the heart mo siya.
no? Ngayon dito may what if, okay, ito, what if I can make you earn 2.9 million or $49,000 in a year, part-time? Agree ka ba? What if, no, I can help you earn 2.9 million in 49 and or $49,000 in a year? Nagawa namin 'to. Alright? So, bakit namin ituturo? Kasi nagawa namin. Hindi naman namin ituturo kung hindi namin ginawa, 'di ba? So, ngayon very simple. Just sponsor 2 people a month and duplicate. Gano'n lang siya kasimple. Okay? And this is the 1-year plan. Ibig sabihin, let's make it simple, doable and achievable. Kasi ang iba kino-complicate, "Ay, may nakita akong system do'n, maganda do'n. May nakita ako dito, maganda do'n. Uy, may sinabi sa akin si friend ko na, uupo lang ako tapos magpipindot-pindot tapos yayaman na ako." Gano'n, may gano'n ba 'yon? Okay? Tandaan mo lagi, your network is your net worth. 'Pag kinakain ka ng system, 'pag sinabing let's say, uupo ka lang daw tapos pindot-pindot ka or uupo ka lang wala kang gagawin, ibig sabihin nag-invest ka do'n ng mas malaking pera or milyon na pera. Kasi umupo ka lang, pumindot ka lang, eh. Pero kung umupo ka lang, wala kang ininvest na malaking pera at pumindot-pindot ka daw, yayaman ka, wala 'yun. Kailangan may effort. Pero ito yung pinaka-simplest effort. Ito yung pinaka-suggestion namin sa lahat na nag-uumpisa mag-business. Okay? Sa lahat mag-uumpisa ng business. Kasi later on, pwede kang mag-expand eh. Pag kumita ka na. So, paano ang system na to? Very simple. This is you. Alright? Nag-invest ka daw ng 17,888. Diyos ko, wala kang makitang 17,888 sa buong mundo. Try mo kahit mag-sari-sari store ka, di ba? So, ibig sabihin, kung papansinin natin, very simple, invite and teach. I-invite mo lang, tuturuan natin. Tama? Very simple. No logic thing. Okay? Kikita ka 1,500. Good news. Meron tayong super cash is king. Alam natin yan. Naka-promo lang yan ngayon. No, hindi ko babanggitin ng date pero naka-promo tayo ngayon. Once na napanood mo to, ang video na to, hahatawin mo na dapat 1 month ngayon na. Umpisa ngayon. Alright? Kasi bakit? Naka-promo lang po ito. So try to imagine on your first month, kung August po tayo ngayon, ano ba tayo ngayon, Coach Meg? August, July. July. Oh, July tayo ngayon, no? July 30. July 30. So, sa August 1, mag-uumpisa, tama. So, ngayon, kung papansinin nyo, bakit natin hahatawin? Kasi dalawa lang naman ang kailangan. No, ibig sabihin, sa dalawang kailangan, paano yan? Eh? Parang, hindi naman totoo yan, ganito, ganyan. Guys, totoo. Hindi siya totoo. Kung ang mindset ng taong yan, iba. Pero nangyari sa amin. Ibig sabihin, wag mong pakinggan yung hindi niya nagawa. Okay, wag mong pakinggan yung hindi niya nagawa kasi hindi nga nangyari sa kanya eh. Ibig sabihin, kung iniisip mo mangyayari, mangyayari. Kung iniisip mong hindi mangyayari, hindi talaga yan mangyayari. Okay? Ibig sabihin, lahat ng iniisip mo, sabi nga ni sino nga nang sabi nun, what you think is right, what you think is correct. Ano nga tayo, Coach Meg? Can you help me that? If you think you are Correct or No, if you think you are right. Ay, hindi. Ano ba yan? Si Henry Ford. Henry Ford, if you think you Yes. are right, you are right. If you think you are wrong, you are wrong. Basta ganon. Kung anong inisip mo, basta ganon. Oo, oo, on the spot yun o, diba? Kailangan, sige. So ngayon, papansinin nyo, ibig sabihin, kaya. Okay? Kaya siyang gawin. Kaya, very simple. Okay, pakita ko sa inyo. Dalawa kailangan daw. Okay? Ibig sabihin, on your first month, let's say August, tumataw ka. Tapos nagkadalawa ka lang. August, September, October. Let's say for example, August, September, nakadalawa yung dalawa mo, may 3,000 pesos ka. Okay, simple lang to sa isang account lang to. I'm talking one account. Grabe talaga ako, nababaliw ako dito, promise. Kasi bakit? Nako, sabi ko sa inyo, umabot kami ng I think around 8M, no? Na kung saan, kasi ang dami naming account, no? So, ibig sabihin, masipag ako mag-sponsor, mag-invite. Kaya tuloy-tuloy. Hindi man na proper yung structure, hindi man nasunod yung numbering talaga, pero nakaya yung 2.9 in 1 year. Guys, try to imagine. Isang taon, i-part-time mo lang. Part-time? I'm talking part-time. Paano pa pag i-full-time mo? Paano pa pag i-full-time mo? Pag sinabing full-time, okay, ganito yun disclaimer. Pag sinabing part-time mo lang siya sa time. Pero sa heart at saka sa mind, full-time ka dapat.
pag part-time mo ang business na 'to. Kung nakikinig ka man ngayon or napapanood mo 'to, 'pag sinabing part-time, part-time mo siya sa time. Pero dapat full-time mo siya sa heart and sa mind. Magiging successful ka pa rin. Pero paano pa ito malupit, paano pa 'pag full-time ka? Full-time mo na sa time, full-time mo pa sa heart, full-time mo pa sa mind, I doubt talaga na magiging failure ka sa lahat ng gagawin. 18 years old nga yumayaman. 18 years old ngayon meron ng 200 employee. Marami na. 18 years old, 19 years old. Ang business guys madali. Especially itong ginagawa natin. International pa. Boom! Di ba? International pa. Alright? Thanks to our owners, Boss Joe and Boss Carl. Now, this is the basic JC business requirements. Okay? Mga basic lang to. Dapat daw, may F. Anong F? Dapat faithful. Oo, dapat ginagawa mo faithful ka. Dapat one at a time. Oo, dapat one at a time. Okay? Be a distributor. Okay? Use the product. Okay? Make money. Alright? And of course, attend trainings. Okay? So guys, kasi bakit namin sinabing faithful ka dapat sa making money? Kasi marami kasing gumagawa ng pera na talagang binabalasubas. Madali kasi ang business na to, madaling kumita. Marami kaming kasama ni Coach Meg na hanggang ngayon hindi pa rin siya successful. Kumikita lang siya, pero alam namin he's not successful by heart or by mind because he's not faithful eh. Marami siyang distributors na ginaganyan. So dapat faithful ka. Kasi pag nag-umpisa ng kumita ka dito sa business na to, nag-iiba na, si sponsor ko ba, ida-direct ko ba, i-deliver ko ba product niya, or alam mo yon, marami. So, dapat kailangan faithful ka, no? Tapos, aside from that, faithful ka, mag-attend ng trainings. Okay, so hindi lang dahil nag-attend ka ng trainings para makita ka namin na nag-a-attend ka ng trainings or nanonood ka, nag-comment ka dyan. Dapat faithful ka talaga na ang trainings na napapanood mo lagi, i-by heart mo para ma-apply mo siya. And of course, faithful ka dapat gamitin ng product. O, 'di ba? Ano ba yung pagpunta ko ng toilet mo? Nakikita ba namin yung natin diyan, product ng JC or baka ibang product 'yan? Baka Procter and Gamble yung product mo. 'Di ba? Dapat yung produkto natin. O ano ba yung vitamins mo? Calbitsy ba 'yan? 'Di ba, mga gano'n. Ano ba yung keypads mo? Baka Modis 'yan at saka Pampers or whatever. 'Di ba? Dapat faithful ka, okay? And of course, dito dapat you have available time. Kailangan bigyan mo 'to ng oras. O at least ganito iilan oras lang naman iti-training namin sa inyo, siguro mga 30 to 45. We will try almost like that, no, na trainings. Mabilis lang ito. Kaso lang medyo nagla-lag yung aking computer. And dapat teachable ka. Dapat may good listening and learning attitude ka, no? Never alam ko na 'yan. Wala ka dapat acne. O, 'di ba? Dapat fat ka. Hindi sinabing mataba ka or fat na. Dapat may fat ka sa basic business requirements. Levels of learning mo dapat, student ka ngayon. Kasi pag hindi ka dumaan sa pagiging estudyante, gusto mo na maging what? Gusto mo na maging teacher, mahirapan ka po. Paano ka makakaturo kung hindi mo napagdaanan yung pagiging student? Para sa susunod mo, magiging coach ka na po. Alright? So kung papansinin natin, how to learn, very basic lang talaga to learn, no? You need to have a personal follow-up, group follow-up, and of course, personal study. Learn before you earn. And congratulations dahil uma-attend ka sa mga trainings na katulad nito. Okay? Again guys, uulitin ko lang, basic lang po ang ipapakita ko sa inyo. At the end of these presentations, at the end of these trainings, I will give you the script. Promise ko yan. Okay? Pero dapat alam nyo lang po kung paano po yung process talaga na ginagawa natin. Guys, huwag kayong lumayo. Ang process lang po natin is ito lang po. Recruiting versus sponsoring. Very simple. Ang recruiting is focused on signing up the person. Pag na-sign up yung person, bahala ka na kung anong gagawin mo. Babay na lang, no? Bahala ka na kung ano yung pwede mong gawin, di ba? Pero dito kasi, talagang we make sure na talagang iba. Iba kasi yung sponsoring, iba kasi yung recruiting. Okay?
And of course, when you sign up somebody, you finish your job. Hindi po. Oo, hanggang ngayon, 'di ba, magbibigay pa rin tayo ng motivation, magbibigay pa rin ng training, hindi nagtatapos ang lahat. Kasi guys, ang sponsoring is equipping the person. So we are equipping you, no? We gain knowledge, no? Hindi lang outdated na knowledge kasi tandaan mo guys sa school, ang school kasi 'pag may tinuturo after 3 months, okay sa school, 'pag may tinuturo after 3 months obsolete na 'yan. Hindi na 'yan applicable sa real world. Ngayon may artificial intelligence na tayo. Nakukuha niyo? So ibig sabihin ang tinuturo po namin is on the date, updated, 'no? Hindi lang na ini-equip namin kayo dahil 'yun lang, 'no? Because when the person signs up, that's the start pa lang ng trabaho namin. 'Di ba? Do'n pa lang kami nagtatrabaho, 'di ba? Magkano lang naman kinita namin? Magkano lang yung kinita as a sponsor? Pero yung trabaho is diyan pa lang nag-uumpisa and we enjoy it. Dapat i-enjoy mo rin, 'no? Kung feeling mo nagso-sponsor ka. Gano'n dapat, eh. You need to enjoy. Recruiting is one-time activity. Lagi mo tandaan 'yan, one-time activity lang 'yan. Pero ang ating mhm, next. Sponsoring is a long-term process. 'Di ba? Long-term process, hindi lang sa short term, hindi lang panmandalian. O parang ganito, parang girlfriend at saka married person. Iba 'yun ha. Okay? So ano pa ba? Medyo lagging lang tayo Coach Meg. And of course sa ating mga recruiting is focused on selling the product. Hala, gano'n naman ang gusto ko, focus selling the product. Pero hindi po guys. Dapat ang focus po natin is teaching the system. Parang ganito, gusto ko magbenta, benta, benta, benta. Saan mas maganda? Nakabenta ka tapos tinuturo mo kung paano talaga yung totoong pagsabon. Alam mo yung totoong pagsabon? Bakit may dalawa tayong soap, 'di ba? Very simple. Meron tayong white and meron tayong Kojic. Dapat una muna yung kung maacne ka, 'di ba? Dapat yung Kojic. Mga ganun, dapat itinuturo mo talaga by heart, no? Dapat you need to teach the system, okay? Pati yung sistema ng paano yung pag-invite, yung ganyan. 'Di ba? Ito, ipasok mo lang dito, i-send mo lang yung link na 'to para maturuan mo yung iso-sponsor mo. Grabe 'no? Ibig sabihin talagang, na-prepare na, hindi mo na kailangan magsalita katulad namin, i-send mo lang ito. Recruiting is having a follower. Guys, ano ka, vlogger or influencer? Hindi po. Sponsoring is developing a leader. Dapat nagde-develop ka ng leader. Recruiting is adding people to your organization. No, 'yun yung recruiting. Pero dapat guys, nagso-sponsoring po tayo. Okay? Ang sponsoring naman is multiplying people to your organization. Alright? So, that is recruiting versus sponsoring. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, syempre, ang sponsoring process. Ano ba yung sponsoring process? Very simple. Okay? Ito, parang all-in-one, step by step na to para diretso-diretso na, no? Kasi ang script na to, related talaga ito sa gagawin mong process. Okay? So, dapat, meron tayong goal setting. So, syempre, pinapag-goal set kayo ni Coach Jumeg, connecting, no? Kung wala pa kayong script or what framework, si Coach Jumeg may goal setting rin yan, no? Presentations, yan. Closing, and of course, step 5 is follow up and follow through. Okay? So, very simple lang pala ang sponsoring process. Goal setting, syempre mag-umpisa dyan, connecting, presentation, closing, and handling. Ganon siya ka-basic. Alright? So, kung papansinin natin, sponsoring, kung makikita natin dyan sa sponsoring process. Alright? So, kung papansinin nyo, medyo naglalag lang, sorry ha. Goal setting, leaders knows exactly where they are going. So, alam na natin yan, SMART. Dapat SMART, specific, measurable, attainable, readable, ganon. And of course, may time bound. Okay? So, let's say sa goal settings, very simple. Alam na, nagawa na ito. What rank you plan to build? Mga ganon. Nawala yung ating how many numbers direct referrals kailangan mo? How much do you want to earn a month? When do you earn your first million? Sige. Ganun lang guys, ganun lang kasimple. Kailangan alam nyo yung mga tanong. Don't worry kasi si Coach Jumeg meron yan sa goal setting, detailed talaga yon. Okay? So again, skip ko na to kasi nakita nyo na kanina. Okay, so ngayon punta ako dito sa
Connecting. So kanina, goal setting, tapos siyempre magko-connect ka na. We are not here to convince, but to sort people willing to work with us. Ulitin ko, hindi ka nagko-convince. Dapat hindi ka nagko-convince. Nagsusort ka lang ng mga tao na willing magtrabaho sa'yo. Okay? Kasi iba yung convincing, parang namimilit ka. Oo, dapat namimili ka, 'di ba? Nagsusort ka o make a list of, simple lang, make a list of 100 names. Ganon, kung sinong gusto mo. Basket of apple kasi hindi mo pwedeng i-combine ang mga tao, no? Ito guys, may papanood ako sa inyo kung ano yung law of average. Ito favorite ko to. Ito talaga yung nagpabago sa akin, ang law of average. So hindi ko sa ma-explain. So kaya ang mag-i-explain na lang is yung video. Sana meron tayong audio. Sana. Narinig ba, Coach Mick? Nakikita ba yung video? One of the first real jobs that I ever had was Yes. doing door-to-door sales. The pay was strictly commission, so it Audio was lang po, entirely audio. possible Audio lang. Yes. Sana yun. Ito, nakuha ko lang to sa YouTube. One of the first real jobs that I ever had was doing door-to-door sales. The pay was strictly commission, so it was entirely possible to spend 60 hours working in a week. Hold on. Hold on lang ha. Patience is virtue daw. Yes. Ayan. One of the first real jobs that I ever had was doing door-to-door sales. Ayan. One of the first real jobs that I ever had was doing door-to-door sales. The pay was strictly commission, so it was entirely possible to spend 60 hours working in a Ayun. So, ibig sabihin, ganito lang yun. Isesend ko na lang sa inyo yung link. Ano yung law of average? Very simple ang law of average, guys. We have three person, okay? Sa tatlong taong ito, merong talagang mahilig mag-say no. Kahit gaano ka kagaling na sales talker or whatever, may mga tao talaga na ayaw nila. No. Yun yung hard person. Meron tayong tinatawag na medium person na medyo willing silang makinig sa'yo, pero of course, marami silang mga objection, marami silang, yun yung medyo, ngayon ang pinag-uusapan natin, ito yung medium person. Okay? Kasi yung easy person, kahit hindi ka magaling mag-present, hindi ka galing na salesman, itong easy person na to, they will buy. Automatic yun. Kasi kailangan nila. 'Di ba? So meron tayong hard person, medium person, and easy person. So ang pinag-uusapan natin ngayon is medium person. Kasi sila yung magiging parang willing silang makinig. Sige, i-convince mo pa ako. Sige, presentahan mo ako. Sige, parang ganon. Kaya nag-handling objection tayo because of this medium person. Okay? So along your journey, marami kang hard person at saka medium person na talagang ma-approach. Baka yun nga eh. Ang napapansin ko ngayon sa ginagawa namin ni Coach Yumek, sa 30 namin na nakakausap or nako-connect, nakakausap 30, isa lang yung magre-reply. Imagine mo 30. Dati, nung medyo offline offline thing namin nung medyo pandemic pa, 20 nakakausap namin, may isang ma-pay in. Pero ngayon, kailangan 30 to 50. Kasi internet, di ba, libre pa, ganito, ganyan. Ngayon, ginagawa pa namin, kailangan pala, ituloy-tuloy mo lang, marami kang may hard person talaga. Pagsalita mo pa lang, no na kaagad. Tapos marami ka ring parang paasa, mga paasa dyan, di ba, mga ganon, papasahin ka lang, tapos grabe, pinakain mo pa, presentahan mo pa, dinilibiran mo pa ng sample ng products, lahat binigay mo na sa kanya. Mga kailangan niyang
samples. Binigay mo yung samples. O, medium yan. Kasi yung easy person, kahit bulol ka mag-isip, kung talagang para sa'yo, para talaga na yan sa'yo. Kasi nilaan na yan ni God para sa'yo. Ito lang yung medium person at saka yung hard. No? Sometimes, if you turn hard person into medium and then medium person into easy person. O, yun yung law of average. Anyway, sa YouTube ko yan napanood. Again, available na lahat no, sa YouTube. So, isi-send ko rin yung link sa'yo. So, improvement pills yung kanyang ano. I-type nyo lang law of average sa YouTube. Mapapanood nyo ito. Okay? So, ganun lang siya. Alright? Now, next tayo. Alright. So, binibilisan ko na para mapunta. Oops, next ako na. Next. Alright. So, syempre, again guys, connecting. Pag sinabing connecting, very simple. Just set an appointment. The less word you say, the better. Ganun lang naman eh. Avoid using the following words. Selling. Okay? Instead, share. Recruit. Okay? Instead, invite and sponsor. Okay? Ganun lang yon. Networking. Hindi siya networking. Business or additional income or part-time income. Simpleng mga approach. Ganito yung mga simpleng approach natin kasi paano ka mag-connect. How are you? I'd like to show you a wonderful opportunity. Our company is JC. It's about health and wellness. Kamusta na? Gusto bang kumita 10x higit ng kinikita mo ngayon? Gusto mo maging milyonaryo sa isang taon? Hindi ko ma-explain, sumama ka na lang. I need 1 hour of your time para i-explain personally. Mga ganun lang. Ganun lang yung mga approach. Don't worry kasi meron pa tayo dyan. Go on, no? Paano mag-invite or mag-connect? Very simple. Make friends, no? Paano ka makipagkaibigan? Be excited. Parang ganun. Alright? Invite, offer something that would interest them. Ang ginagawa namin dati, ito offline to ha, kasi ayaw kong mag-ano sa inyo muna. Ginagawa namin dati, meron kaming keypads na maliit, tapos yun yung pinibibigay namin. No? Sa ngayon, sa internet, okay, sa internet, kailangan muna may sample. No? Ano yung mga sample? Like yung mga e-books, di ba? Mga ganon, meron silang, dapat may pa-sample ka o pa-free taste. No? For example, may client ka sa Mindanao. Ngayon meron tayong food hub doon. Pwede ka magpa-free taste muna. Order ka sa food hub, pa-deliver mo sa kanya. Tapos, natikman mo na ba? Mga ganon. So, may mga exchange talaga muna. Magbigay ka muna ng value bago ka. Parang ganon guys kahit sa restaurant. Tandaan mo ang sikat, ano bang sikat ngayon? Maraming sikat kasi na ang ginagawa nila, pag nagbenta sila, meron silang unlimited rice or nagpapadagdag sila ng something na may value. Okay, ganun lang yun. Pinaka-basic lang paano ka mag-umpisa. So, ganun kami, nakikipag-make friends muna, no? Kasi exchange of value na yan. Tapos, dyan mo na siya i-invite. Would you like to earn 10x more of what you are earning? Ganun lang kasimple. Pero don't worry, meron pa tayong dyang more simplest. Kasi for me kasi, invite the way you invite, no? Would you like to earn your million in a year? Huwag kayong matakot magsabing million. Kasi guys, kung matatakot tayo magsabi ng million, okay, ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa nakikita mo or sa nasalihan mo. Kasi marami nang kumita. Would you like to own a car? No? Mga libre yan ha. Would you like to own free cars? Don't worry, meron pa tayong, medyo mo i-twist mo yan. Immediately get an appointment. Set 2 schedules for options. Ibig sabihin, kailan ka ba pwede? Ngayon or bukas? Kailan ka ba pwede AM or PM? Kailan ka ba pwede this week or next week? Kailan ka ba pwede this month or next month? Kailan ka pa pwede this year or next year? Kailangan may 2 options. Hindi ka pwedeng magtanong ng kailan ka ba pwede? So sasagutin ka niyan. Alam mo kung anong isasagot sa'yo? Baka sa December. Kailan sa December? December 2050. Okay? Ibig sabihin, kailangan magbigay ka ng options. Okay? Anong gusto mo? Red or blue? Ano gusto mo? Yellow or pink? Mga ganon. Kailangan you need to give 2 options. Okay? Now, get commitment. Yan yung importante doon. Alright? So, follow up and be persistent. Ganun siya kasimple, no? Simple ito. Okay? Kasi bakit? Simple lang naman ang negosyo natin. Alright? Simple lang naman ang negosyo natin. So, ngayon, next ako, presentations. Okay, sa presenting, people cannot acquire what they do not understand. Okay, keep it simple and short. Paano namin kinikip it simple and short? Okay? Para ma-keep simple and short namin sa presentation kasi nag-connect ka na, di ba? Connecting lang naman in presenting. Connect, present, connect, present, connect, present. Sa connecting kasi,
ilalagay mo lang siya sa Zoom eh, or i-send mo yung YouTube link ni YouTube ni Christine. Oh, hindi mo gusto mong maintindihan yung business, ito yung panoorin mo to. Ganun lang. 'Di ba? Or panoorin mo yung YouTube ni Coach Meg. Simple. Uy, meron ako, ito may kakilala ako talagang na-close namin. Kakilala ko na siya eh. Uy, meron akong opportunity, maganda. Timing, naghahanap ng opportunity. Ano yan? Hindi ko paliwanag, ito panoorin mo na lang. Oh, after 3 months, pinanood niya kasi wala siya sigurong magawa. Pinanood niya 'yon. Tapos after a week, may nakausap siya. Tapos nag-member na yung ang kaibigan niya. Tapos, uy, teka lang, meron akong kakilala na nag-send sa akin ng ganito. Tawagan ko nga siya ulit. Nakuha niyo? So, ibig sabihin, ganun lang, especially internet ngayon. Okay? Ganun na siya kabilis, wag niyong i-complicate. Kasi again, law of average tayo. Send ka lang ng send. Parang katok ka lang ng katok. O gusto mo ba ma'am ng o ayaw. O sige, next. Hard person, medium person, and easy person. Oo. Diba? Ganun lang yon. Okay, keep it short. And pwede nyo kaming schedule, no? Pwede nyo kaming schedule kasi meron naman tayong schedule. Si Coach Meg magbibigay ng presentation schedule. So we will make sure na sa presentation, tutulungan namin kayo dito sa presentation. Okay? Ano ba? Paano mag-present? Baka gusto mo rin mag-present. O, introduction mo, 5 minutes. Company profile, 5 minutes. Diba ganun lang yun? Huwag mo patagalin. Product presentation, 15 minutes. Diba? Ano pa? Marketing plan, testimonies, 15 minutes. So, ilan yan? O pababaan natin dito, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. So, 30 minutes o 40 minutes, matatapos mo na. Huwag mong patagalin. O, ganun lang yung presentation. Alright? So, again, sa closing and handling objection, ito yung importante. Kasi kaya nga, di ba, kailangan namin ng handling objection. Kaya nga kailangan mo to. Kasi ang pagpe-present, ang pagko-connect, madali lang. Oo, paano naman yung paano ka mag-handle ng objection? Ask questions. Siyempre dapat marunong ka mag-ask ng question. Paano, parang doktor ka. 'Di ba? Paano malalaman ng doktor na may sakit ka? Pagdating mo, ganito, pagdating mo sa doktor, anong gagawin ng doktor? Titignan ka lang, 'di ba? Hindi pwedeng ganoon. Tatanungin ka, kailan nang umpisa? 'Di ba? Kailangan marunong kang mag-doktor-doktoran. Oo. So, pero kagandahan dito, kahit mag-surgery ka na, kahit mamatay man ng tao, okay lang yan. Kasi habang nagsa-surgery ka, parang ganito, ibig sabihin, nag-start ka na ngayon sa ginagawa mo, kasi nag-decide ka na gagawin mo talaga to, kasi marami nang natuturo sa'yo. Dako, i-type mo lang sa YouTube, how to sponsor, how to recruit, how to get people, ang dami na dyan, how di kalabaw. Ang dami. Pero yung pagsagot, no? So, pagsagot mo, pagtanong. Hindi lang pagsagot, pagtanong. Paano ka mag-ask ng questions? Yun mamaya, ipapakita ko sa inyo. Excited na ba kayo? O, ako excited rin. Oo. So, kung excited ka, type 1 nga. O, sige nga, type 1. Sige. So, get decision. Kailangan makuha mong decision. If yes, schedule when to buy. If no, handle objection or just ask referrals. Good. If yes, schedule. Kailan ka bibili? If no, handle objection. Period. O, ganun lang. Wag mong, kasi bakit ka natatagalan sa business? Because dinadagdagan mo ng emotion eh. Ay sayang yun. Ay sayang yun. Engineer pa naman yun. Manager pa naman yun. Marami pa naman kakilala nun. Mabunganga pa naman yun. Sayang. Ganun. O, diretso na. O, yes or no? Oo, hindi. Ganun lang naman. Kasi may tamang oras. Babalik at babalik rin yan sa inyo. Kung para talaga yan sa'yo. Okay? And follow up and follow through. Okay? Paano mag-follow up? Simply guys, mag-follow up. Very simple. Huwag nyo. 48 hours rules. Excitement lasts 48 hours only. Halimbawa, nag-no siya sa'yo or nag-yes or nag-handling objection. Follow up mo kaagad. Kahit nag-no yan, follow up mo, kamustahin mo lang. O, diba? Hindi mo naman yan follow up kasi baka excited pa yan or na-overwhelm lang sa present mo or present namin. Ganun lang yun. O, success is not a matter of starting. It's a matter of finishing. No? Your goal is not to create but simply to follow the system and duplicate. Period. Again, goal set, connect, present, closing and handling objection and follow up, follow through. Ganun lang naman ang system natin.
para makakuha ka ng isa, 'di ba? Very simple siya. Okay? So commitment, dapat may commitment ka to learn and to earn. To sponsor direct referrals and to build organization until you earn your million. Ganun lang, guys. Okay? Now, patapos na ako. Now, pupunta na tayo ngayon sa gustong-gusto nyo. Kung bakit kayo nag-attend ng training ngayon. Ano ba? Siyempre, the ultimate sales call. Okay? Ang the ultimate sales calls na to, guys, disclaimer ulit, okay? I attended and paid one of the courses. Okay? Ito pwede mong ma-apply sa'yo. Makakatulong talaga ito sa'yo. Okay, nagbayad po ako dito, almost $5,000. Grabe, di ba? So, bakit ko i-share ito sa'yo? Because alam ko, kailangan mo to. This is exclusive for Team Tamig Ikigai. Alright? So, ibig sabihin, naka-trademark ito, na-proven na to, talagang gagana. Pero English. Ngayon, kung Ilocano ka, or Ilonggo ka, or Cebuano, or Batangueña, or Batanggenyo, or kung ano man, ano mo na lang, i-post mo, tapos i-screenshot mo, and i-Google Translate mo na lang, no? So, ano ba yung ultimate sales calls? Hindi ko babasahin lahat, guys, ha? Kasi, baka mamaos ako dito. Para tapos na tayo kaagad, diretso-diretso na, no? So, ang kailangan mo pala sa ultimate sales call is rapport, dig, qualify, and present irresistible offer. Okay? So, ito, guys, kailangan natin maintindihan the 3 biggest mistake that most new members make when selling are. O, ito yung mga mga example. They have this empowering belief around selling. Parang, alam mo yun, yung parang, ay, magbebenta na naman ako. Yung parang, ay, alam mo yun, yung wala kang belief sa pagbebenta. Hindi mo ba alam na lagi ka nagbebenta? 'Di ba? Yung sinusuot mo, for example, na sumusuot ka ng Nike, nagbebenta ka na nun. Binibenta mo si Nike, ikaw rin nagbebenta nun. 'Di ba? Hindi mo, unaware ka pero nagbebenta ka pala. Kaya kung papansinin mo yung suot namin, walang brand. 'Di ba? Hindi siya branded kasi nakatago. O, 'di ba? May mga ganon. So, hindi siya ganon. So, ibig sabihin, nagbebenta ka araw-araw. Nung bata ka pa, nagbebenta ka. Pag may gusto ka, iiyak ka lang. Nakukuha mo ka agad. Ganun lang Huwag ka mahiyang magbenta kasi again, you need to have a belief around selling and have a week sales identity. Kailangan stand out ka, no? Tuturuan namin kayo kung paano magkaroon ng stand out na mga selling preposition. Because if you think selling is bad or dislike people who sell or don't like to sell yourself, then you will not make it in this industry. Okay? The sooner you fall in love with selling and believe that this is your moral obligation, the sooner you will hit your 6 figures. Ganun lang siya kasimple. Oh, si Coach Malamig magtagalog sa coffee break nyo. Wow, ito Tagalog nyo na yan kung paano yung ano yun. Pero simple lang naman, di ba? Okay? They are too coachy, no? Masyado kang, pag nagbenta ka, and ending up solving the client problem on actual call. So, dapat kung tumatawag ka lang, nagsiset appointment ka lang, wag ka dapat, sinosolve mo na yung gusto mong i-offer. Once this is done, the sales is gone as they will have no reason to buy. You must sell the value of products and do not coach. Wag na wag. Parang kasi pag tumawag tayo, hello Mare, hello pare, kamusta? O, meron akong barley. O, ano yung barley? Alam ba yung barley, meron siyang ganito, amino acid. Alam mo ba, tapos may nagamot siya, tapos si Ding Dong Dantes. Alam mo ba, so tapos, dahil mo nang pinaliwanag, alam mo ba, kailangan mo to sa katawan mo kasi ganito ganyan. May nakita doon, isang barley, may nakita, doon sa bumili. Tama, nag-coach ka na kasi. Aha. Sabihin mo lang, meron kang opportunity or meron kang amazing product na gusto mong ipakita. Ano ba yan? Sige tara, set muna tayong appointment. Kailan ka ba pwede? Ngayon o bukas? Para ipasok mo sa amin. Kami ang magpapaliwanag. Kasi kami ang magaling mag-present. O, ibig sabihin, kami ang magaling mag-present. O, isend mo yung video or YouTube. Kasi sa YouTube na yon, papanoorin nila, uy, Mari, nagustuhan ko yung napanood ko na sinend mo, 'di ba? Automatic sa'yo. Huwag kang mapaliwanag.
kailangan during the call, you are not coach. Hindi ka ikaw wag kang magturo. No, dapat mag-send ka lang ng ano, ng information or video information or iset mo sa Zoom natin. Ganun lang siya simple. Wag ano. They sound too robotic where it is glaringly obvious that they are not listening to a single word you are saying. Kasi alam nila na parang robot ka, may sales script ka. So pag nabigay ko na to yung sales script na to, wag naman yung parang kung ano yung sa sales script na to, yan talaga yung i-apply nyo. Alright? If you want to know the quickest and surest way to break trust and rapport, then maging robotic ka. Basahin mo lang to. Guys, please don't just read. Okay? Na parang gagawin ko ngayon. Ang gagawin ko ngayon sa inyo is parang robotic ako. Bakit? Binabasa ko eh. Oo. So, pero dapat, gawin nyo lang siyang guide. Okay? So, paano yung guide? Okay? So, dapat mag-build ka ng report. Paano mag-build ng report? Okay? So, you can only influence another person if there is first established rapport and find out what already influenced them by understanding their stories, values, needs, and belief. Without rapport, you will be attempting to move a parked car. So, parang, sabi doon, yun, pag naka-park, parang gusto mong i-move. Hindi mangyayari doon. So, paano mag-build ng rapport? Now, this is not a master class on how to build rapport kasi meron kaming ibang training ni Coach Jumeg paano mag-build ng rapport. However, please use the principle of aligning, matching, and mirroring the language. Okay, ito na. Okay, hey! Oh, amazing person. Ganon. First of all, thank you for being on time with taking this call and thank you for being here. Charot-charot, di ba? Now, what part of the world are you? Tanungin mo muna, saan ka ba ngayon? 'Di ba? Baka mabaha diyan, 'di ba? Baka nabaha siya. Tanungin mo muna kung saan ka ba, Qatar, whatever. How's the weather over there right now? Oh, 'di ba? Kamustahin mo muna, hindi yung, "Hoy, hello, meron akong opportunity." Wala namang gano'n. Kamustahan muna, no? Develop rapport. "Okay, ako rin. Oo, ako rin." Mga gano'n dapat ngaram. Now, set agenda for the call. So before we begin chatting, I just want to assure you that everything we discuss is 100% confidential and I will absolutely not appoint. Certainly, the more open and honest, the better I can serve you. Is that okay with you? Dapat magsabi silang yes. Ganun lang. Pero wag yung girls gayahin naman niya. Palitan nyo lang, okay? Okay, the second thing, okay, I just want to make sure you have a pen and paper ready. Take notes because we are going to cover lots of things and I want you to get most out of it. Are you okay with that? Dapat magsabi silang oo. Kung sa Tagalog, ready ka na ba? Na kahit 5 minutes lang, ganon. Kasi tanungin mo muna, parang ikaw, tawagan ka agad, may tumawag sa'yo. Sino ba to? Nasa kalagitnaan ka. Hindi ko alam kung anong klaseng kalagitnaan yan. 'Di ba? Nasa kalagitnaan ka ng away, nasa kalagitnaan ka ng honeymoon yun, sa kalagitnaan ka ng kung ano, 'di ba? So, kailangan i-set mo muna, pwede ka ba 5 minutes? Pwede ka ba ganito? O may ballpen ka ba diyan? Mga gano'n. Okay? Guys, are you learning? Medyo mabilis ba? Alam ko mabilis kasi binibilisan ko. O para i-screenshot nyo na lang, tsaka babasahin nyo na lang. Okay? Okay, thank you sa atin. Oo. So, I hope hindi siya mabilis. And I hope you're enjoying. No, kasi ayoko mag-boring kayo. And the third thing, I just wanted to let you know that what I'm looking for in this call is, ano ba yung gusto mo, no? Gaining clarity on what you're looking to achieve, which is important because, ano yung because? Because the clearer I am about this, the easier it will be for us to create a plan together. Ini-involve mo siya. 'Di ba? Ini-involve mo siya. Gaining clarity, number 2, on where you are now, which is important to know because I need to know exactly what I've got to work with. Imagine mo yan. Itagalog mo. Imagine mo itagalog mo. A list of all the things that are getting in the way or slowing you down. This is important because we need to also develop a plan to overcome them. Is it okay with you? Sige. Pag nagtagalog ka, kahit ano mo yan, baliktarin mo yan. Pero, marunong ka magtanong. Parang doktor, kailan ka nagkasakit? Kailan ang sikip, kailan sumakit yan? Kailan nagkasipon? Nagtatanong siya bago kanya binisitahan, bago kanya bebentahan. Tama? Bago kanya bebentahan, kailangan marunong ka muna magtanong. So, ito yung mga classic na tanong. Okay?
Proven to guys, nagawa na namin to. Okay? Ididig mo pa. Okay? Number 2, di ba, nag-build ka na ng rapport. Okay? Tapos ngayon magdidig ka na. Get a clear on what they want. Kailangan, ang gusto nila, hindi yung gusto mo. Ang gusto mo kasi makabenta. Ang gusto mo kasi mag-member na sila kaagad. Hindi ganon. Okay? Kailangan ka munang, alamin mo muna kung anong mga sakit nila, kung baka sakit nila sa bulsa, baka sakit nila sa tiyan, baka sakit nila sa ulo, sa puson, sa kung ano. Alamin mo muna. Let's dig down. I-dig down mo muna. Okay? So, paano ba mag-dig down? Okay? Get a clear. Teka lang, get a clear, okay? Get clear on what they want. You must get clear on understanding what is it they specifically want. Without this knowledge, you will not able to package a solution to help solve their problem. Okay? Kasi ang alam lang natin, paano ba mag-solve ng problem? Ano bang sinosolve ng barley natin? 'Di ba? Ano ba yung sinosolve ng opportunity natin? 'Di ba? Ganon, maraming masosolve ang opportunity natin. Anong masosolve ni Siomai King? Anong masosolve ng franchising natin? Dami guys. So, sabi ko sa inyo, maraming the more you ask question, the more you will know kung ano talaga yung i-offer mo. Okay? So tell me, John, for example, or tell me, Jen, what is it that you want to achieve in your, anong klaseng niche yan? In your niche, ano yung gusto mong ma-achieve? Anong gusto mong ma-achieve sa buhay mo? Anong pinapangarap mo ngayon? Anong problema mo ngayon? Mga ganon. Okay? What else? Ano pa? Okay. Great. Just for my own clarity, can you expand more on this? No? Sige, ano pa? Ano pa? Mga ganon. Kasi guys, ang mga tao gusto pakinggan. The more ka nagtatanong, the more na nagkakaroon sila ng, oo, kasi problema ko ganito eh. Nagiging parang ano kayo, part, no? Nagiging part kayo ng inyong journey. Okay? Tapos ano pa, do you mind, no? Do you mind me asking why is it important to you that you achieve yung ganito, ganyan, XYZ? Okay? So, get clear on what's holding them back. Ano yung mga challenges? I'm curious to ask, what do you think is the reason why you haven't got what you wanted? Diba? Yung gusto mo magpapayat, bakit hindi mo nakukuha? Uy, tamang-tama, meron. Later on, wag mo munang sabihin kasi gusto ko magpapayat pala, pero hindi ko magawa. So, tanong mo, I'm curious to ask, what do you think is the reason why you haven't got what you wanted? Diba? O curious ako, bakit hindi mo nakukuha yung gusto mo? Yan, mga ganon, yung mga pampapayat or whatever, kung ano man sasagot. Kasi magbe-base ka sa sagot nila. Magbe-base ka lagi sa sagot nila. Get clear on where they are now. So tell me, Jen or John, how far are you from reaching that goal? Where are you now? What's the reality of the situation that you're in right now? Ganon. Okay, recap everything. Okay, i-recap mo daw. D. So just to make sure I've got this all correct. Ito yung sasabihin mo kung anong sinabi nila. So you want to achieve this, kung anong gusto nilang ma-achieve. This is important because these are the things that are holding you back. Is that all correct? This is where you are. Have I missed anything? Is there anything else that you wanted to add? So na-dig down mo na. Alam mo na ngayon yung kailangan mo, no? Alam mo na kung anong video na isi-send mo na. May idea ka na kung anong video. Kasi merong sineperate si Coach Meg na health, food, no? May health siya, may food siya, at saka may opportunity, no? Na presentations. Okay? Ito pa, i-qualify mo na. Hindi lahat ng nakakausap nyo magsisay ng yes or magsisay ng no. Hindi lahat. Ngayon, anong gagawin mo? Okay, i-qualify. Paano mag-qualify? Do you mind me asking, are you looking to move forward on all these things now, or is it more of a later eventual thing? Parang tanungin mo lang, so okay ba sa'yo na mag-next tayo, or baka alanganin ka ngayon kasi busy ka pa? Pag sinabi niyang yes, pwede ako, o continue the call. Pag sinabi niyang hindi ako pwede, no,
No problem. When do you feel you would be ready? Tanungin mo, kailan ka ba pwede? No? Then end the call and follow up with them in the time frame they mention. Simple lang, di ba? Okay? So, do you mind me asking, are you currently in a program? Baka nasa program rin siya ngayon. No? Nasa fat weight loss program rin siya. No? Or you had coaching on this to help you? Pag nagsabi sang yes, dig deeper. Do you mind me asking, are you happy with the result you're currently getting with that? And what is it that you feel I can help you with that your current coach is not? Pag sinabi niyang no, dig deeper. Cool. Do you mind me asking why not? No? Then dig deeper into the objections and test closed. If we can handle that, would you then be open to investing in coaching or in opportunity that you are offering? Diba? Very simple. Pag napaulit-ulit nyo to guys, makatry lang kayo ng, halimbawa, nag-try kayong makipag-usap sa isang 10 tao na practice nyo ito, madali na lang. No? Ibig sabihin, after 10, parang swabe na lang sa inyo yan. Ito yung mga example ng test closes natin. So in your opinion, do you feel if we could brainstorm some ideas to handle that, then would you be open to investing in yourself? Okay? Or if we found a way for you to finance this and I made it work for you, then would you move forward? If we found the time, would it be worth taking it on? If we could get to a stage where you could get that, would you have enough certainty to move forward? No? And how do you think I can help you? Pag sinabi niyang pag positive ang response niya, sasabihin mo, how else do you feel I can help you? Pag medyo negative ang response, challenge them. O i-challenge mo sila. No problem. I'm kind of curious. Do you know what can I do? And have you seen the results I've generated my clients? Or great. So, do you have to think I can help you? Mga ganon. Ibig sabihin, there is always a positive response and negative response. The more ginagawa mo ito, the more ka magkakaroon ng scheduling. Pero may mas mabilis kami dyan. May mas mabilis tayo dyan. Anong mas mabilis? Mamaya, may papakita ko sa inyong strategy kung anong mas mabilis. May strategy pa ako dyan. No? And number 4, present irresistible offer. Great. So where do you think we should go from here? Great. So what do you feel needs to be in the next step? And keep on doing this until they ask, how do I sign up? Paano ba ako mag-sign up dyan? Mga ganon. Diretsuhan na. So banking the dollar. The biggest mistake you can make on the sales call is doing all the hard work above and not banking the money on the call. This is suicide because the client has a high chance of going cold. Ngayon, kung hindi ka pa kasi marunong makipag-sales call, the more kasi nagkakaroon ng practice, pinapractice mo siya eh. Practice lang ito eh. No? Kasi bago ito sa'yo. Tama? Kaya itinuturo namin talaga. No? Ibig sabihin, nasa sponsoring process ikaw. Okay? So, never ever leave your leads any more time to think about their decision and always collect the payment over the phone even if it means collecting a nominal deposit. May mga deposit tayo, 'di ba? Yung mga tawag dito, mga paylight program natin. No matter how big or small, the exchange of money is symbolic of their commitment to move forward. Okay? If for whatever logistic reason that this cannot be done on the phone, then at the very least, get their verbal word and promise that they will not change their mind. Ba? So, guys, it's important just to practice and practice. Now, mamaya, may strategy tayo dyan. No? Ito na naman tayo sa handling objection. Alright, so katapos na tayo sa ultimate sales call script. So, paano naman yung handling objection natin? So, dapat identity hook. Alright, tapos ganun rin, dig ka rin. And then, kailangan mo rin ng qualify. And then, kailangan mo rin ng yan, ito na. So, handling objection. So, dapat, I don't have money. Yan kasi yung sikat eh, I don't have money. Later on. So, mag-identity hook muna tayo.
before handling any specific objection, remember the most powerful force in the human personality is to remain consistent with who you believe you are. Galing, no? Balik pa rin sa'yo eh. Kung paano ka ka-congruent or paano ka ka-proud or ka-believe sa iyong product na ino-offer. Kasi maniwala kayo, may kakilala ako na kahit bulol-bulol siya, hindi niya mapaliwanag ng tama yung product niya or yung services niya or yung ino-offer niya. Pero grabe siya ka-excited na talagang yayaman ka kasi marami siyang nakitang yumaman na papapiin niya. Excited lang yun, ha? Babalik pa rin talaga sa iyo eh, yung handling objection. Yung hindi siya marunong mag-handle ng objection, pero napapapiin niya. Pero how much more na natuturuan namin kayo ngayon? Diba? How much more na may idea kayo kung paano i-handle ng objection ng tama na may framework. Okay? So ito, kung papansinin, no, so the identity hook to handle objection is an extremely powerful way to get them to tap into the side of them that dares to dream rather than letting their fearful side get the better of them. So let's say, hey John, hey Jen, or post ka. Ipopost mo tapos, hey John, can I ask you a question? Ito nag-handle objection ka na, ha? So be cheeky, no? Where's that person that I was speaking to 10 minutes ago? Kasi after mo mag-present, tanungin mo siya, saan na yung John na excited kanina tapos ngayon medyo nagkaroon siya ng saan yung John na nakausap ko kanina na excited na mag-umpisa ngayon medyo bakit parang ayaw na? Ngayon yung question, di ba? That excited, passionate, driven person that said, magjo-join naman ako last week eh. Excited na ako. No? You know that person I'm talking about? So, ibig sabihin parang let's say for example, napresentahan mo siya today, tapos next week sabi niya magjo-join siya. Tapos pagdating ng next week, hindi siya nag-join. Ano yung kailangan mong sabihin sa kanya? Saan na yung John na nakausap ko last week ago? Or 10 minutes ago? Something ganon. Okay? So, where did that person go? Di ba? Parang kukulit-kulitin mo lang. Tapos, siyempre, post ka, maghintay ka ng, ng reply. So, question then, which person do you need to listen to right now? Tanungin mo rin kung sino yung gusto niyong pakinggan. Baka may sasabihin siya sa'yo. Diba? Until they cave and say yes. So, explore the world of possibility. What's possible if we were to work together? Sabihin mo, ano bang mga possibility na pag nagtrabaho tayo kasama ako? What if you followed through with this for the next 6 months? How would your life change and how would it be different? Here's a crazy idea. What if we just drive right and started it right now? Why and how would it be worth it to you if we work together? Would those results be worth it to you? Okay? So, I know it's a lot of money. You know? Medyo sabihin mo, magkaroon ka ng parang tawag dito, yung parang magkaroon ka ng felt mo siya. I know it's a lot of money, that's because I produce incredible, outstanding result. Not just in my own life, but you've also now seen dozens of real life testimony. So kung wala ka pang testimony, pwede mong i-testimony yung nakita mo. Okay? Pwede mong i-testimony or share your personal story of how you handle the money objection in your own life. For example, ikaw nahirapan ka mag-pay ng 1788. Paano mo nagawa ng paraan ng 1788? I-share mo yun. Kami kadalasan, sinishare namin kung paano namin nagawan yung 1788. Lagi sinasabi ni Meg, engineer kami, pero nung time na in-offer sa amin yung opportunity, walang-wala kami. 1788, around sa 400 to 500 lang yung pera namin. Diba? Ikikwento mo lang eh. Kasi nahirapan ka before mag-1788, tama? For sure, nung na-offeran ka ng 1788, hindi mo rin alam kung saan mo kukunin. Ikwento mo lang yun. Okay? Ikwento mo lang yun. So, and so on and so forth. Okay? So, I don't have money objection. No? Ito yung mga kailangan mong gawin. If they are still fixed on that belief, personal congruency, ito rin yung sasabihin mo. Screenshot mo lang yan. Okay? I don't have money objection.
Okay? Tapos I don't have marami yan, I don't have may mga options kasi. Ang lagi mong makakaharap is I don't have money objection. Kaya ito, ilang pages ito. For example, number 1, ito yung sasagot mo. Number 2, pag medyo fixed na sila sa kanilang belief. Okay? Okay, number 3, pag medyo fixed na sila sa mag-borrow ng pera, no? Paano mo isasagot? I agree, it does feel like a lot of money for you right now. Can I ask you a question? Ang ginagawa ko pa sa kanila, alam mo ba na lahat ng tao, mostly ng tao, pag bumili ng sasakyan, hindi naman full. Tama? Hindi naman full binabayad eh. Pag bumili ng bahay, hindi naman full magbayad. Anong ginagawa? Naglo-loan para makabili ng bahay. Nakukuha nyo? May mga ganon, may mga ganong example. Kasi, di ba, nagiging ano eh, pag sinabi mo lang kasi, mangutang ka kasi. O, iba yon. Dapat may example ka. Alam mo ba na maraming tao pag bumili ng sasakyan, nilo-loan nila sa bangko. Hindi naman nila fino-full yung 2.1 million or 2.5 million. Alright? So yan, screenshot nyo lang to, basahin nyo talaga, no? Can I share story about my own life where I needed to borrow the money? O, share mo rin yan. Pasilin nyo ha, i-share nyo rin. Can I share with you a story about my client who borrowed the money? Pwede nyo i-share yung kliyente nyo na paano niya nagawan, paano siya nagkaroon ng 1788. Okay? Do you know who Jeff Bezos is? Or mag-sample ka? No? The man who owns Amazon, he is now the richest man in the world, the first man to be worth over $100 billion. Did you know he borrowed 300,000 to start Amazon? I-share nyo rin yan. O, Sam Walton borrowed 20,000 to start Walmart. And from that decision, that family is the richest family in the world. O, Elon Musk borrowed 28,000 from his dad to start Zip2, which later turned into PayPal, of which he sold for 165 million. Mag-share ka ng mga ganon. Pwedeng ganon. Okay? Would it be valuable for you if we could brainstorm some ideas on where you can find money for you to make this work? Mga ganon. Pag medyo alanganin siya sa pera niya. Pag wala siyang nakitang value. I agree, it does not feel like a lot of money for you right now. Can I ask you a question? Do you see the value in what I'm offering? Pag hindi niya nakita, and if you had money, then would you move forward? What if I told you I was selling my $130,000 Porsche for $10,000, but you had to pay within 24 hours? Where would you find the money? Marami ng mga simpleng ganon. Pag may Porsche ka or may sasakyan ka, sige, may bahay ako ngayon worth 10 million. Bahay ko. Pag binenta ko sa'yo ng 17,888, within 24 hours, mahanapan mo ng 17,888. Ang sasabihin niya, malamang. Kasi nakikita niyo yung value. Alright? So, ganun mga, may marami tayong ano dyan. I don't have money objection. Demand versus supply. Can I ask you questions? Have you ever exercised before? Done any sort of cardio work? Great. How long do you normally exercise for? Ganon. Pag medyo supply and demand naman yung problema niya. Now, when you exercise, do you wait for the energy to come or do you decide to exercise for 10 hours, 1 hour time, and you find the energy inside you to complete that exercise? Let me explain it different way. Have you ever been in a lift elevator before? Cool. You know when you're inside and there's two other people, you kind of spread out and feel the space evenly. And when the lift opens to let another 5 people in, you squash inside, but you still find a way to feel it in. Tama, no? Despite there is now being less space, it's still evenly filled, right? Then another people come in and the same thing happens. Now, there's more than 10 people in the lift filling up evenly. Now, what's happened when the 8 people suddenly leave? Now, there's only 2 people left. Mga ganun. Kasi ang supply and demand, iniisip nila na parang ang dami na ng bibenta. Di ba? Ang dami ng demand, ang dami ng supply, ang dami ng ganun. So, kailangan pala, you need to understand na maghanap ka ng story within this. Okay, ito example lang ito ha, para magkaroon ka ng idea. Alright, para magkaroon ka ng idea.
So if you want to exercise, you don't wait for energy, you demand it. Okay? And exactly like that with money, whatever you decide to commit to, if it requires a financial investment because you've committed, the money will always appear. It's the universal law of demand and supply. The demand is created and then the supply will come. Alright, so that's one of the sample. Ano pa? I don't have money ulit, no? Number 6, if they are still fixed on that belief frame, o frame mo sa kanila, do you want $20,000 or do you want a proven strategy with a limit? Basahin nyo to guys. Sigurado ako magkakaroon kayo ng idea. May problema yung client nyo sa reframework. Basahin nyo siya. Okay? Tapos ano pa? Grabe no? I don't have money pa lang, ang dami na. Tama? So ito pa oh. Self-worth, hindi ko kaya yan. May mga ganon. Pero wala lang siya pera. Tama? Ang sasabihin niya sa'yo, hindi niya sasabihin wala siyang pera, pero hindi worth it ba yan? Oh, ito ha. I agree, I totally get it. Can I ask you a question? Do you believe that you are worth this amount of money? And is it true that this is a symbol that if you can make this happen right now, then you can make it anything happen? And if you do this, what would this do to you, to your level or self-worth moving forward? So, may mga tao na hindi ko kaya yan, may mga ganon. Pero ang totoo walang pera. Pero pag nag-dig down ka, magkakaroon sila ng, ganun lang pala kasimple. 'Di ba? Mahanapan ng paraan. Ito pa, cost of not investing. Bigyan nyo rin sila ng urgency. No? So ito, magkakaroon ka ng idea paano mo mabigyan sila ng urgency. Or number 9, if want to do a smaller, more affordable package, baka gusto niyo ng smaller kasi meron tayong mga smaller package no sa ating ino-offer. So ito yung pwede mong isagot. Alright? Grabe. Dami na. Ang dami mong isasagot sa walang pera. Ha, ha. So sino pa ngayon? Okay? Sino pa ngayon ang hindi, nako, sabi ko sa inyo, pag pinasapuso nyo ito, no, sinasapuso nyo, lahat kasi ng sinabing walang pera, masasagot mo. Kasi ito lang pinaka-simplest way. Pag gusto, may yes. Pag ayaw, maraming dahilan. Ibig sabihin, kailangan mo lang alamin kung anong dahilan nila. Kasi pag malaman mo na yung dahilan nila, may masasagot ka na. Let's say, ano bang dahilan nila? Self-worth, cost of not investing, ano pa? Ano pa mga dahilan nila dito? Daming dahilan eh, oh. So, ito yung isa sa mga dahilan nila na pwede mong isagot kasi may answer ka na. Kahit ano pang dahilan nila. No? So, sa mga dahilan nila, pwede mo matwist yung utak nila because you know already to yourself na they are just telling something na talagang alam mo na gusto talaga nila pero may mga dahilan lang sila. O ito pa, let me think about it, objection. Ano yung sasagot mo? 'Di ba? Meron tayo diyan, asked why, elephant example, o may ganon. Pag-isipan ko, mga ganon. Let me think about it. Ano ba pag-iisipan? 'Di ba? Ganon. Pwede niyong isagot. Ito yung mga isasagot niya. I don't have the time. Wala akong oras eh. Ito yung sasagot niyo. 'Di ba? May mga samples tayo. 'Di ba? Ano pa? I don't have time, objection ulit. Oh, meron pa diyan. If their spouse is absolutely always the decision maker, kung ang asawa nila yung may decision maker, ito yung sasagot nyo. Alright? So guys, screenshot nyo lang huwag kayong masyadong pwede nyo screenshot. I don't have time, objection. Alright? Now, nabigay ko na sa inyo. No? Very basic na lang, gawin nyo lang basic yon, is compress nyo lang. So what strategy? No? Para makabuild ng fast team. Ito na yon. Sabi ko sa inyo bibigay ko rin yung strategy paano yung pinaka-simplest way para magkaroon ka ng fast. Gusto mo naman ng strategy paano magkaroon ng makapag-build ng fast. Mag-type ka nga dyan kung napapanood mo to ng replay or napapanood mo to ng live. I-type mo dyan, what strategy? Type 1. Type 1. Sige. Share ko na kung anong strategy. No?
Kasi simple strategy ito na talagang nagawa namin ito. Alright? Eto na. Grabe kasi nag-attend ka ng training, bibigyan ka namin ng strategy to build a fast network. Strategies you can build your network. Number 1, talk to people. Yan. O, makipag-usap sa tao. Talk to people. Anong number 2? Talk to people. Oh, strategy. Ano pa? Number 3, talk to people. Tandaan nyo guys, McDonald's, si Jollibee, sikat na yan. Araw-araw, sikat na sila. Pero araw-araw, kinuha pa rin si Vice Ganda para mag-advertise, para mag-talk to people. Kinuha si Dingdong Dantes ni McDonald para mag-talk to people. Kinuha Diyos ko, araw-araw sila nag-a-ads. Malaking company na yan ang McDonald, ang Jollibee. Bakit lagi silang nakikipag-usap sa tao? Kasi di ba pag kinuha mo si Vice Ganda, parang nakikipag-usap ka na rin. Tama? So, talk to people. That's the strategy. No? So, ngayon, kung sasabihin natin, paano ba? Talk to people. That's a strategy. Talk to people. Talk to people personally. Talk to people through text. Talk to people through the internet. Start approaching people. Make friends. No? Make friends. Makipagkaibigan ka. Maglaro ka doon. Lumabas ka. Ping-pong, volleyball, basketball. Say hi to your old friends. Make new friends. Share the business. Share the health and wellness opportunity. Talk to the most number of people everywhere. Sa group, FB group, ang dami guys, ang dami yung pwedeng makipag-usap. Share. 'Di ba? Share natin. Kasi you just need 2 things you need to overcome. Okay? Para sabihin, talk to people. To be successful in JC online and offline marketing, ang kailangan mo lang kanina, 'di ba? Ang sabi natin is ano ba 'yon? Enough information and type nga, courage. Tama? Dito naman para maging successful ka to overcome, no? Kailangan mo lang i-overcome mo yung duda mo sa pinasukan mo. Member ka na, ba't nagdududa ka pa? Tama? Hindi ka nga nagduda eh. Sumali ka nga. Tama? Ibig sabihin, kung ikaw nag-pay in 1788, hindi ka nagduda, diniretso mo, hindi ka natakot, diniretso mo, bakit ngayon, nag-member ka na, nagduda ka at natakot ka? Mag-talk to people. Tama? Dapat hindi ka nagdududa kasi ikaw nga eh, member ka. Nag-member ka, hindi ka nagduda at saka hindi ka nagtakot. Dapat ganun rin. Ganun rin yung mindset mo dapat. Nakikipag-usap ka sa tao dahil alam mo na ikaw mismo, hindi ka nga ikaw nagduda, hindi ka nga natakot eh. Kasi lagi mong tandaan, lahat yan may duda. O, syempre, tatapusin ko yan sa kwento. A boy and a man and a donkey. Ay, gano'n, no, di ba? So, sa unang barangay, no, may dumaan, sumakay sila sa donkey, si Lolo at saka si Apo. Sabi ng tao, nako, grabe naman si Lolo, kawawa naman yung kabayo or yung donkey. Oh. Nakinig sila, sige. Bumaba si Lolo, okay? Sabi na, see that lazy boy. O may sabi na naman, lazy boy daw. He lets his father walk while he rides. May nasabi na naman ang susunod na barangay. O ang ginawa nila, sige, palit tayo. Sabi naman ng isang barangay, nakakahiya naman, shame on that lazy man. He let his poor little son walk along. May sinabi na naman, nagpalit na naman sila ng strategy. So kada pala, may mga sinasabi. Oh, so ngayon, ang ginawa nila lang shame on that lazy man to let his poor little son walk along. O ito pa, may sinabi pa sila, ang ginawa na lang nila para walang masabi, si Dunky na lang yung binuhat nila para wala nang masabi, tama? So guys, may masasabi at may masasabi pa rin eh. No, lesson learned, huwag ka nang magduda sa ginagawa mo at sa sarili mo. Focus at commit ka lang sa goal mo at least 1 year. Okay? I-type mo ng yes. Kung nanonood ka sa replay or sa live, i-type mo ng yes. Kung committed ka ba, at least 1 year. What is 1 year? Huwag ka munang tumingin, parang dapat kabayo ka. Ganun, no?
Wala kang nakikitang kung ano nung offer diyan, kung anong mga mabilis. Kasi guys, walang mabilis. Kasi kung mahilig tayong maghanap ng, "Ay dun ako kasi may mas mabilis, dun ako kay may mas mabilis." O lagi kang gano'n, kasi naghahanap ka ng shortcut, walang shortcut. Walang elevator to success. You need to go to the stairs. Okay? So ibig sabihin, later on baka laging out of stock sa Qatar, 'di ba? Laging walang product, hindi nagde-deliver. Daming duda na, eh, alam mo 'yon? Do'n na lang ako sa kabila kasi maraming supply, no? Kaya marami silang supply kasi walang bumibili, mga gano'n. Alright? So, dapat at least 1 year. So, sabihin mo sa sarili mo, nag-decide ka at least 1 year. Yes, yung sinabi ko kanina 'no, na yung assignment ko na mag-post ka, 'di ba? Alright? So, ngayon ang tanong, siyempre, kailan mo aaralin? Okay? Now or later? Dapat now. Kailan mo gagalingan? Now or later? Now na. Kailan mo babasa? Baka yung binigay ko sa yung ultimate sales script or handling objection, baka, ay, hindi ko babasahin yun. Magbabasa na naman ako. 'Di ba? O alam mo yan? Guys, ano yun eh. Ang gusto natin lahat, gusto pumayat, for example. Kung ang goal mo papayat. Pero ayaw mo pumunta ng gym, mag-dumbbells. Ayaw mo ng process eh. Gusto mo lang yung result. Ayaw mo ng process, gusto mo yung result. Dapat, pagdaanan mo yung process. Kailan mo gagalingan? Kailan mo aralin? Now na. After this, siguro tomorrow, panoorin mo ulit, screenshot mo, tapos i-apply mo. Ha? Sa first client mo. Or mag-practice ka. Pag-practicean mo nanay, tatay mo, anak mo, pag-practicean mo. Anak, sabihin mo, wala akong pera. Oh, tapos sabihin mo, oh, ito. Oh, na-convince ka ba, anak? Hindi, eh. Parang robot ka, nay. Parang ganun. Or tay, or whatever. Or mag-practice ka, di ba? Or pag-practicean mo yung kliyente mo. Kailan mo sisipagan? Di ba? Nauna dapat. No? Kailan? Because time and effort equals life. Ibig sabihin, yung oras mo ngayon na ginugugol dito sa akin, yung effort mo na ginugugol sa akin, buhay mo yan, kaya hindi ko sasayangin. I hope na bigyan kita ng magandang value or information para magkaroon ka ng kung sa tamang ginugugol mo yung oras mo, no? Because to get through the hardest journey, we need to take only one step at a time. Dahan-dahan lang, no? But we must keep on stepping. Okay? So what does it mean to be the best? Again, para maging the best ka dapat, powerful ka. Plan your process, plan your success, overcome your doubts and fear, work harder than anyone, explore every available opportunity, and of course, dyan, recognize your team and support. Okay? Full of energy and excitement. Kung nakikita nyo, ang excitement ko hanggang ngayon at saka sa umpisa, ganun pa rin. Okay? Unended passion and commitment. Okay? So, dapat love of God and love of people. Okay? Because guys, God-given powers you need to acquire. Ito lagi yung tandaan. The power of vision. Okay? So, kung papansinin mo, where there is no vision, the people perish. Tama? Dami kong ibibigay sa'yo related dito sa ginagawa natin. Faith is the assurance of the things hoped for the conviction of things not seen. Okay? So guys, ito yung sasabihin ko, the power of communication. So sa power of communication naman, nasa Jeremiah 1 verse 9. Okay? Nasa Ephesians 4:29. Okay? Nasa Proverbs 15 verse 2 and James 1:19. So binigyan ka ng power of communication. The tongue of the wise commends knowledge, but the mouths of fools pours out of folly. So the power of multiplication. Oh, ginagawa natin, kailangan natin the power of action. Oh, ito pa lang the power of action. Bakit mo kailangan aksyonan? You are the light of the world. Grabe, no? So Ephesians 2 verse 10, andyan. Kailangan mo aksyonan talaga, guys. Proverbs 22 verse 29. Yan ang power of action. Okay? Ito yung power of multiplications. Okay? So, sa power of multiplication, baka sabihin mo,
nagmo-multiply lang, kailangan pala, no? So Genesis 22 verse 17, we have also Timothy 2 verse 2. Okay, yan ang power of multiplication. Grabe guys. So the things you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also, no? So marami palang power of multiplications, kaya go and multiply. Okay? So kailangan natin mag-multiply. God bless. All right? And happy sponsoring. And of course, I hope na may natutunan kayo. So ngayon, syempre, the last questions is, type nyo, what do you want more training aside from this? Ano yung kailangan nyo? Dapat malaman nyo rin kung ano yung kailangan nyo para magkaroon kami ng training, no, na mabibigay namin sa inyo. And with that, maraming salamat. Thank you sa lahat na nakinig. And I hope may natutunan kayo. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall.